Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong buwan. Maraming mga tsismis at maling impormasyon ang kumakalat sa social media tungkol sa isang one-time payment na 8,780 piso mula sa SSS. At gusto ko kayong bigyan ng totoo at tumpak na impormasyon para hindi kayo malito o mapanlinlang. Totoo bang may nire-release na pera ngayong Nobyembre? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong pensyon? At ano ang dapat ninyong gawin para siguradong makukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo? Makinig kayo ng mabuti dahil ang mga susunod na minutong ito ay maaaring makatulong sa inyo na makakuha ng libu-libong piso na baka hindi ninyo alam na deserve ninyo. Hindi ito basta-basta tsismis lang, ito ay tungkol sa inyong hirap at paghihirap ng mga taon ng pagtatrabaho at tungkol sa pera na dapat ay nasa bulsa ninyo na. Una sa lahat, gusto kong maging totoo at malinaw sa inyo. Ang usap-usapang one-time payment na 8,780 piso mula sa SSS para sa lahat ng seniors na 60 taong gulang pataas ay hindi pa opisyal na inilunsad o inaaprubahan ng SSS hanggang ngayong Nobyembre 2025. Maraming mga website at Facebook posts ang nagsasabing may ganyang pera na, pero ang katotohanan ay walang opisyal na circular o press release mula sa SSS na nagkukumpirma nito. Ito ay napakahalaga na malaman ninyo para hindi kayo umasa sa pera na hindi pa sigurado. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil mayroon pa ring magandang balita para sa inyo. Ang SSS ay naglabas na ng isang historic pension reform program na nagsimula noong Setyembre 2025 at ito ay tunay na malaking tulong para sa lahat ng SSS pensioners. Narito ang tunay na nangyayari sa inyong pensyon ngayong taon. Noong Setyembre 2025, nagsimula na ang 3 taong pension increase program ng SSS na ipinag-utos mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kung kayo ay retirement or disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% increase bawat taon mula 2025 hanggang 2027. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 taon, ang inyong pensyon ay tataas ng humigit kumulang 33%. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 5,000 piso ngayong 2025, magiging halos 6,650 piso na ito pagdating ng 2027. Kung naman kayo ay survivor o death pensioner, makakakuha kayo ng 5% increase bawat taon, nakabuuang 16% pagkatapos ng 3 taon. Ang kaibahan ng program na ito sa mga nakaraan ay ang pagkakaloob nito ng automatic yearly increase. Hindi na kailangan maghintay ng mahabang panahon para sa susunod na taas. Ang average na retirement pension sa SSS ay humigit kumulang 4,723 piso bago pa man nagsimula ang reform program na ito. Pagkatapos ng first tranche na nagsimula ng Setyembre 2025, tumataas na ito ng 10% kaya nasa 5,415 piso na ang average. Pagdating ng 2026, tataas ulit ito ng 10%, magiging 5,757 piso. At pagdating ng 2027, tataas pa ulit ng 10%, aabot na ng 6,548 piso. Sa loob lamang ng 3 taon, ang isang average retiree ay makakakuha ng karagdagang 1,625 piso kada buwan. Pag-isipan ninyo yan mga kapatid, 1,625 piso bawat buwan ay may malaking pagkakaiba sa budget ng isang senior citizen. Pwede na yan pambili ng gamot, pang-grocery,
o pangtustos sa kuryente at tubig. Ngayon, bakit may mga naririnig tayong usap-usapang second tranche ng pensyon? Ang totoo kasi, ang term na second tranche ay galing pa sa nakaraang programa noong 2017 kung saan may ipinangakong 2,000 piso pension increase na hinati sa dalawa, 1,000 piso ang first tranche noong 2017 at dapat may 1,000 piso pa ulit na second tranche. Ang second tranche na iyon ay naantala ng mahabang panahon dahil sa mga problema sa pondo ng SSS, lalo na noong panahon ng pandemic. Marami pa ring pensioners ang umaasa sa second tranche na iyon, pero hanggang ngayon ay walang opisyal na petsa ng pagbibigay. Ang bagong pension reform program na nagsimula ng Setyembre 2025 ay iba sa lumang pangako na iyon. Ito ay sariling programa na may 3 taon na patuloy na pagtaas at ito ay napatupad na. Ang payout schedule para sa SSS pension ay hindi nagbago. Depende pa rin ito sa huling numero ng inyong SSS number. Kung ang penultimate digit ng inyong SSS number, iyon ay ang pangalawang numero mula sa dulo, ay 0 hanggang 4, ang inyong pension ay usually kinokredit sa unang linggo ng buwan mula ika-1 hanggang ika-5. Kung ang digit ay 5 hanggang 9, ang crediting ay nangyayari sa ika-2 linggo mula ika-6 hanggang ika-10. Halimbawa, kung ang inyong SSS number ay 34 na dash, 1234, 567. Dash 8, ang penultimate digit ay 7. Kaya ang inyong pensyon ay usually kinokredit between ika-6 at ika-10 ng buwan. Mahalaga na tukuyin ninyo ang inyong schedule para alam ninyo kung kailan dapat dumating ang pera sa inyong account. Para sa mga GSIS pensioners naman, mas simple ang schedule. Ang GSIS pension ay laging nire-release tuwing ika-8 ng bawat buwan. Kung ang ika-8 ay weekend o holiday, ang release ay gagawin sa huling working day bago ang ika-8. Halimbawa, ngayong Disyembre 2025, kung ang ika-8 ay linggo, ang pensyon ay ire-release ng Biyernes, Disyembre 6. Ang GSIS ay mayroon ding sariling pension increase program na nag-alok ng 33% increase para sa retirement at disability benefits at 16% para sa survivor benefits simula rin ng Setyembre 2025. Mayroon ding isa pang benepisyong dapat ninyong malaman at ito ay ang SSS Calamity Loan Program. Kung kayo ay nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na idineklara ng estado na calamity area, maaari kayong mag-apply ng calamity loan na hanggang 20,000 piso with only 7% interest rate at 24 na buwang pagbabayad period. Ngayong Nobyembre 2025, halimbawa, dahil sa pagdaan ng Bagyong Tino sa Cebu, ang lahat ng SSS members sa Cebu ay pwedeng mag-apply mula Nobyembre 6 hanggang Disyembre 5, 2025. Ang loan proceeds ay direktang kinokredit sa inyong enrolled disbursement account. Ito ay malaking tulong para sa mga nahagip ng kalamidad at nangangailangan ng pondo para sa pag-aayos ng bahay, pagbili ng gamit o panggastos sa ospital. Para sa GSIS members naman, mayroon din silang emergency loan program na hanggang 40,000 piso para sa mga renewing borrowers at 20,000 piso para sa first-time borrowers with 6% interest rate at 36 na buwang repayment period. Mahalaga rin na malaman ng mga pensioners na kahit retired na kayo, pwede pa rin kayong mag-apply ng emergency loan kung kayo ay nakatira sa declared calamity area. Ang GSIS ay nag-aalok din ng 3 buwang payment grace period para sa mga apektado ng kalamidad. Kaya kung meron kayong existing loan, hindi kayo mabibigyan ng penalty kung hindi kayo makapagbayad ng 3 buwan.
Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga importante at praktikal na tips para siguradong hindi kayo makakaligtaan ng kahit isang piso. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information at bank account details sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakakuha ng kanilang benefits on time dahil lumipat sila ng address o nagsara ang kanilang bank account at hindi nila in-update ang SSS. Pwede ninyong gawin ito online sa My SSS portal o personal sa nearest SSS branch. Pangalawa, mag-register sa SMS alert service ng SSS. Ito ay libreng serbisyo na magbibigay sa inyo ng text notification kapag na-credit na ang inyong pension o may importante announcements. Pangatlo, kung kayo ay 80 taong gulang na pataas, ang SSS ay nag-review na ng ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Requirements. Dati kasi, mahirap para sa mga matatandang pensioners na pumunta pa ng SSS office para mag-confirm na buhay pa sila. Ngayon, pinapadalhan na ng SSS ang mga pensioners ng home visit o may ibang paraan para mag-comply ng mas madali. Pag-usapan din natin ang tungkol sa tax magandang balita, ang pension income mula sa SSS at GSIS ay hindi binubuwisan o tax-free pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong pensyon ay mapupunta sa inyo, walang bawas para sa tax. Ito ay isang malaking tulong dahil ang karamihan sa mga seniors ay umaasa lamang sa pensyon bilang kanilang tanging income. Pero kung mayroon kayong ibang income sources tulad ng rental income o business income, iyon ay subject sa tax pa rin. Pero ang pensyon mismo ay tax-free. Mayroon ding mga estratehiya para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay may asawa na hindi pa nag-a-apply ng sariling pension, siguraduhing i-apply na kaagad. Bawat eligible member ay may karapatan sa sariling pension at kung pareho kayong may pension, doble ang income ng inyong household. Pangalawa, kung meron kayong mga dependent children na nag-aaral pa, siguraduhing nakarehistro sila sa inyong pension record dahil may additional dependent allowance na maaari kayong makuha. Pangatlo, mag-explore ng iba pang benefits na available para sa senior citizens tulad ng PhilHealth coverage, medicine discount at utility discount. Ang 20% senior citizen discount ay malaking tulong din sa grocery, restaurant at transportation. Importante rin na pag-usapan ang mga posibleng bawas o clawbacks sa pensyon. Kung may maling entry sa inyong records o kung may overpayment na nangyari dati, ang SSS ay may karapatang mag-adjust o mag-deduct sa inyong susunod na pensyon. Halimbawa, kung nalaman ng SSS na may doble entry sa inyong contribution records o may error sa computation, pwede nilang i-correct iyon at kung may sobrang nabayad sa inyo, ibabawas nila sa future pension ninyo. Ito ay hindi common, pero nangyayari, kaya importante na regular ninyong i-check ang inyong pension statement at mag-report kaagad kung may discrepancy. Ngayon, pag-usapan natin ang mga red flags at scams na dapat ninyong iwasan. Maraming scammers ang gumagamit ng pangalan ng SSS para manlinlang ng mga seniors. Huwag kayong magtiwala sa mga taong tumawag o nag-text na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha ang pension increase o one-time payment. Ang SSS ay hindi hinihingi ng pera para sa processing ng pensyon. Lahat ng adjustments sa pension ay automatic at libre. Huwag din kayong magbigay ng inyong SSS number, bank account number o OTP code sa kahit kanino. Ang mga legitimate na transactions ay dapat gawin lang sa official SSS website na www.sss.gov.ph o sa physical SSS branches. Kung may dumarating na email o text na suspicious, i-report ka agad sa SSS o sa mga authorities. Tungkol naman sa mga tips kapag pupunta sa SSS office, narito ang mga dapat ninyong tandaan. Una,
Mag-appointment online kung maaari para hindi na kayo maghintay ng matagal sa pila. Ang SSS ay may online appointment system sa kanilang website. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng kailangan ninyong documents para hindi na kayo bumalik. Karaniwan, kailangan ninyo ng valid ID, SSS number, at kung anumang supporting documents depende sa inyong transaction. Pangatlo, pumunta ng maaga sa umaga, mga 7 hanggang 8 AM dahil iyon ang oras na hindi pa gaanong maraming tao. Pang-apat, kung senior citizen kayo, may priority lane para sa inyo, kaya huwag kayong mahihiyang magtanong sa guard kung saan ang senior citizen lane. At panghuli, magdala ng extra photocopy ng lahat ng documents ninyo dahil minsan may hinihingi ang SSS ng additional copies. Para naman sa mga online transactions sa MySSS portal, narito ang mga tips. Una, siguraduhing secure ang inyong password. Gumamit ng combination ng letters, numbers, at special characters. Huwag gumamit ng obvious passwords tulad ng birthday o name ninyo. Pangalawa, huwag kayo mag-login sa public computers o public Wi-Fi dahil baka ma-hack ang inyong account. Pangatlo, i-check regularly ang inyong contribution records at pension statement para makita kung may discrepancy. At pang-apat, kung nakakalimutan ninyo ang password ninyo, gamitin ang Forgot Password feature pero siguraduhin ang email o mobile number na registered sa SSS ay accessible pa rin ninyo. Mayroon ding bagong MySSS Pension Booster Program na inilunsad ng SSS ngayong 2025. Ito ay voluntary savings program na parang personal pension fund na government-backed. Kung gusto ninyong mag-ipon ng extra para sa retirement, pwede kayong mag-contribute sa pension booster at ito ay kikita ng interest na guaranteed ng SSS. Ang maganda dito, pwede ninyong i-withdraw ang pera kapag nag-retire na kayo at ito ay in addition sa regular pension ninyo. Halimbawa, kung mag-contribute kayo ng 1,000 piso bawat buwan sa pension booster at kikita ng average 5% interest kada taon, pagkatapos ng 10 taon, meron na kayong malaking lump sum na pwede ninyong i-withdraw. Ito ay isang magandang option para sa mga seniors na may extra income at gusto pang mag-ipon. Sa pagtatapos, mga kaibigan, gusto kong i-summarize ang mga importante points. Una, walang opisyal na one-time payment na 8,900 at 80 piso mula sa SSS hanggang ngayong Nobyembre 2025, kaya huwag kayong maniwala sa mga fake news. Pangalawa, mayroon nang nagsimula na 3 taon na pension increase program na 10% bawat taon para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivor pensioners mula Setyembre 2025 hanggang 2027. Pangatlo, ang average pension ay tataas mula 4,923 hanggang 6,548 pagkatapos ng 3 taon. Pang-apat, siguraduhing updated ang inyong records at bank details para walang delays sa inyong pensyon panlima. Mag-ingat sa scams at huwag magbigay ng personal information sa kahit kanino. At panghuli, samantalahin ang lahat ng available benefits tulad ng calamity loans, senior citizen discounts at pension booster program. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang pensyon ninyo ay resulta ng inyong mga taon ng pagsisikap at pagtatrabaho. Ito ay hindi biyaya ng gobyerno. Ito ay karapatan ninyo dahil nag-contribute kayo. Kaya dapat ninyong siguruhing nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na deserve ninyo. Huwag kayong mahiyang magtanong o humingi ng tulong kapag may hindi kayo maintindihan. Ang SSS ay nandyan para tumulong sa inyo. Mag-ingat kayo palagi at naway ang mga impormasyon na ito ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at Diyos ay laging gabay natin.